Hello mga kamarites, good afternoon po. For today's video nga, samahan nyo kami ng aking bebe love. Pupunta nga kami sa SM Clark para bumili ng aking makeups and uniform. At kukunin ko yung PSA ko sa may customer service at sinama ko nga yung aking bebe love dahil nasa akin siya ngayon. At ilang araw na lang din ay babalik na siya sa Manila sa kanyang daddy. And syempre, na-enjoy ko yung moment na magkasama kami habang kasama ko siya at isa-celebrate ko nga yung birthday niya ng advance. Actually, itong video na to ay March 17 pa to. So, ang birthday niya is April. So, in-advance ko pa yung birthday niya para lang maging masaya at makasama ko siya and ma-celebrate ko. Ito yung moment na makakasama ko siya sa birthday niya ng kami lang po sa aming apartment and yung kumari ko ayan yung ka-apartment ko at napaka-thankful ko nga dahil nga nasa akin yung anak ko ngayon and kasama ko siya, pinalaro ko nga muna siya dito sa SM Park. Ito nga talaga yung balak ko, palaruin muna siya and mag-Jollibee lang kami or punta kami ng dinosaur land. Kaya lang nga, napaka-hyper ng aking anak at napaka-energetic niya. Hindi ko siya kaya mag-isa. Mga kamarites, hindi ko siya kaya dahil nga napakalakas niya. Ako lang mag-isa. Kailangan may kasama talaga ako. So, fast forward, ayan, pinalaro ko na nga siya habang nag-enjoy siya dyan. Ako, nagmumuni-muni. May nag-realize lang ako dahil habang tumatanda tayo, nakaka-realize tayo at yung anak ko ay lumalaki din. Alam niyo yon, yung nare-recognize na niya yung lahat, yung balang araw matatandaan niya rin at balang araw magtatanong siya kung bakit ganito, kung bakit ganyan, nasa yung daddy niya, bakit hindi kami magkasama, yung ganun ba. Na-realize ko lang kung paano ko siya sagutin dahil nga napakaliit pa lang ng anak ko ay hindi na kami magkasama ng kanyang daddy. So, dahil hindi kami pinalad na magkasama, maging kompletong family dahil lang sa isang pagkakamali at isang hindi pagkakaintindihan sa pag-unawa. Nakakalungkot lang dahil first baby ko pa naman yung anak ko at first grandchild siya sa kanilang bansa nila at lalaki pa naman siya. Ako gusto ko, pinilit ko hanggat sa kaya ko at kahit nagmukha na po akong martyr, nagmukha akong tanga, pinilit ko para lang maging kompletong family at magkaroon siya ng ama, magkaroon siya ng kompletong pamilya. Pero wala, siguro ang Panginoon ang gumawa ng way para po hindi na kami magsama pa dahil sobrang sakit na. Kung magsasama lang kami, toxic at lagi kami nagkakasakitan at lagi lang kami nagpapasahan ng mga masasakit na salita. Kaya siguro ganun na lang. And again sa family ko, hindi ko pinangarap ang maging single mom at hindi ko rin pinangarap na mawalan ng tatay ang aking anak. Pero eto, meron talagang reason bakit nangyayari ang mga ganitong bagay-bagay. Siguro dahil hindi kami para sa isa't isa at hindi kami para para magsama. Siguro yun nga, pinalad lang ako na magkaroon ng anak and may purpose pa ako dito sa mundong ito. Binigyan ako ng Panginoon ng anak na ang iba ay gusto magkaanak na hindi nagkakaanak. So, grateful na po ako para doon dahil pinalad ako para magkaanak kahit hindi siya planado. Masyadong thankful and grateful for that. At alam ko din, paglaki ng aking bebe love, naintindihan at mauunawaan din niya ang sitwasyon namin ngayon at alam ko maintindihan niya dahil sobrang talino ng aking anak at sobrang brave niya.
So, ayan po though marami nangyari na hindi maganda, maraming pangit na aming naranasan na kasama ang aking anak, even sa aking family. Ayan, mas pinili ko na lang mas mag-isa, mag-stay na mag-isa, na magkaroon ng peace of mind at um, peaceful home. Yan. Kasi magagawa mo yung gusto mo at makakaisip ka ng maayos, and makakakilos ka ng maayos. Alam niyo yun, hindi man lang pinaglaban ang aking tatay ng anak ko, at hindi man lang pinaglaban kung bakit kami nandito sa sitwasyon na ito. Malaking pasasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan at hindi kami iniwan ng Panginoon kahit na ganito lang. Hindi ko expect na maranasan ko ang hindi ko dapat maranasan. Minsan mapapaisip ka na lang kung bakit nangyari sa iyo ang mga ganitong bagay-bagay, kung bakit sa iyo pa, kung bakit ikaw pa. Minsan naisip mo, gaano gaano ba ako kasama, or gaano ba ako klaseng tao, bakit ganito yung nangyari sa akin, bakit napakasaklap, ang sakit ng mga nangyari sa akin. Pero alam niyo ba na isa lang yung aking iniisip, ay ang kalakasan ko ay aking anak at ang aking Panginoon. Dahil kung di sa Kanya, kung di ako mapit sa Kanya, siguro po matagal na ako sumuko. Matagal na nawalan ng ina ang aking anak. Pero dahil po mabait ang Panginoon sa akin, mahal niya ako. Kaya hindi ako sumuko para sa aking anak. Lumaban pa rin ako. So, ayan lang po. Ipauwi na rin po kami nito, and malapit na rin pong umuwi yung anak ko sa kanyang daddy sa Manila. At ito lang po ngayon ang aking regalo. Next time, idadalhin ko siya sa Dinosaur Land or Safari. Yun ang pangarap ko para sa kanya. Sana matupad and mangyari. Hanggang dito na lang. Bye!